issues, bago tayo pumunta sa iba, gusto kong talakayin kagad itong nagbabagang headline. Sabi ba naman government vows to crush Mindanao secession. Yan ang gusto kong pag-usapan natin. Yes. Kasi, itong masasabi ko, yung mga nagsasalita nito, masyado kayong overacting. OA. Yan ang sobrang OA. Anong ika-crush ninyo? What are you going to crush? What secession are you talking about? The secession that is being articulated by the former president is just an idea. Nakikita niyo ba kung anong idea? Isang mungkahi. It's not a crime. Hindi sedition yan. Basahin niyo ang Artikulo 139 of the Revised Penal Code. Ang krimen ng sedition ay committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force or intimidation or by other means outside of legal methods para gawin yung mga hindi dapat. Like, for instance, yung hindi may papatupad ang mga batas ng ating bansa. Yung pong suggestion ni Presidente Duterte, hindi ang tanongin natin, wag nating banatan yung ideya. Ang tanongin natin, bakit? Why? Why is there such an idea? Why is there an intention? Why is there a desire to secede Mindanao from the Philippines? Yan ang dapat na tanong. Wala pa nga ginagawa. Is that rising? Nag-iisa lang nga Is not even rising publicly and tumultuously. Walang intimate, walang violence. Ano ba kayo? Masyado kayo mga OA. Bali ba, ang nakakainis. Inis na ang gagamitin ko kasi yung mga nagsasalitang ito, mga dating cabinet members ni Presidente Duterte na hindi nila iniintindi muna yung principal nila. Kilalang-kilala naman nila itong taong ito. Masyado naman kayo nagpapasipsip sa Malacanang. Hindi maganda yan kasi yung ginagawa nyo, sinisira nyo rin ang presidente ng bansa. Wala naman sinasabi si presidente ganyan. Saka, isang idea lang na it's just an idea. Tandaan nyo, hindi lang po ito mangyayari sa bansa. Nangyari ito sa Singapore when it seceded from Malaysia. Nangyari din ito sa Kosovo, which seceded from the Republic of Serbia. Lahat ng yan, nangyari dahil gusto ng mga naroon na magsisid. Kung gusto ng buong Mindanao na magsisid sa mapayapang pamaraan at yun ang kagustuhan nila, wala tayong magagawa doon. Sovereignty, paulit-ulit kong sinasabi, resides sa Pilipino sambayanan. Kung gusto ng sambayan ng Pilipino, doon sa party yun, ayaw na nila. Kasi nga, meron sila mga problema na hindi natutugunan ng national government. Wala tayong magagawa, no? Pero walang karahasan, walang pananakot. Sinasabi lang na siguro mas maganda, magsisid na lang kami, di ba? May kulatili nga dating Presidente Duterte. Kung yan ang gusto nyo sa Luzon at Visayas, puro kalokohan kayo, kabulustagan. Tapos kami dito sa Mindanao, matagal ng panahon. Natatandaan nyo, the reason why Ruben Canoy 40 years ago floated that idea because nga hindi pinapansin ng Mindanao. Underdeveloped ang Mindanao. Lahat ng presidenteng dumaan. Pati nga si Presidente Duterte, dahil naman sa kanyang pagka-delikadesa, ayaw niya namang unahin ang Mindanao. Mag-iba naman ang dahilan niya. Pero ang katotohanan dyan talaga, yung resources, kayamanan na nasa Mindanao, hindi nagagamit para sa kanila. Iyon ang hinaing ng mga taga-Mindanao. Kaya wag na ho kayo mag-OA. Kayo mga dating miyembro ng kabinete, mga kaibigan ko kayo, pero hindi nyo kinikilala. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal nyo nang kasama yan sa kabinete. Hindi nyo pakilala ang Presidente Duterte hanggang ngayon. Attorney Sal, maliban doon sa naging pahayag ni National Security Advisor Anyo, sinabi din ng ang ilang mambabatas sa Mindanao, particularly from Camiguin, si Camiguin Representative
Jordin Jesus Romualdo at ang kanyang anak na si Governor Xavier Jesus or XJ, nagbigay sila ng babala dun sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte at Davao del Norte District Congressman na pwede daw maging magdulot ng anti-first edition silang dalawa. At sinabi nila na yung proposal na ito, no, sinabi nila if things are, and I quote Attorney Sal, sabi dito ni XJ, sabi niya, if things are as bad as they say, which is what they say, when you ruled the country for 6 years, what were you doing when you were at the helm? Would you like to answer yung sa naging pahayag ng mga Romualdos ng Camiguin, Attorney Sal? Sinagot ko na yun. Di ba sabi ko, dahil nga siya masyadong madelikadesa, ang inuna niya, yung mga ibang lugar. Hindi ba yung sa airport nga pinakiusap ng kanyang anak kung pwede ngayon, huwag na. Sabi niya, bakit tayo mapula? Unahin na muna natin yung iba. Yan ang tunay na presidente. Pero ang katotohanan, yung mga nakaraang talagang mga presidente, hindi talaga inasikaso ang Mindanao. But of course, meron din mga ginawa ang Presidente Duterte, pero hindi yung talagang hindi 100%. At saka yung sinasabi na ng sedition, kaya na sinabi ko, magbasa muna kayo ng batas, hindi seditious yun. It's part of freedom of speech, of expression. It's just an idea being floated. Ayun talaga, uuwi niya. And Attorney Sal, I'd like to add dun sinabi ng younger Romualdo, sabi niya, whether it's fear of possible prosecution of the International Criminal Court or to be politically relevant again, or whether his reason is the former president is toying with dangerous proposal of selfish interests and self-preservation. Hindi, kayo ang nag-self-preservation, kayo mga kumukontra niya kasi nakikinabang kayo sa pangkasalukuyang sistema. Yun ang katotohanan dyan. Ayaw nyo kasi tatamaan kayo. Alright. Samantala, Attorney Sal, patungkol pa rin sa Mindanao, Attorney, matindi naman ang naging epekto ng shear line sa Davao Region itong mga huling araw. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, 16 na ang patay dahil sa baha at pagguho ng lupa. Mayroon ding mga hanging bridge sa munisipalidad ng Kapalong sa Davao del Norte na bumigay kahapon dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Karamihan sa mga nahulog sa ilog dahil sa pagkaputol ng nasabing hanging bridge ay mga bata. Attorney Sal? Kailangan ayusin na yung hanging bridge na yan. Bakit ba dapat kasi from the very start may regular inspection yung mga hanging bridge para yung mga pumapasok, lumalakad yan. Hindi nanganganib yung kanilang kaligtasan secured. At nauna nang sinabi niya, di ba? Yung sabi natin, kailangan natin ng pahayag mula sa DPWH. Tanungin natin si Secretary Bunungan dahil daw sa nanalo ang administrasyon na to at naupo at naluklok sa pwesto, natigil yung mga infrastructure dyan sa Mindanao. Ayan, tatanungin natin. Samantala, may tanong dito, Attorney Sal, mayroong isang post sa social media advertising yung na tulong na ipinapaabot ng Tio Parteles sa pangunguna ng Representative Yeda Romualdez at Representative Jude Amforque Asidre at tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga apektado ng baha sa Davao City. This social media post is a paid advertisement. How do you feel about the members of the government giving aid and having paid advertisements sa social media para ipaalam yung trabaho na dapat nilang ginagawa? Makikita natin yung mukha ni Congressman Yeda Romualdez at ng Speaker at isa pang party's representative, Attorney Sal. Unang-una, bumagastos sila ng pera ng bayan para i-project ng mga sarili nila. Pangalawa, yung mga ayudang binibigay nila, covered naman yan ng media So hindi na nila kailangan tawag dito, i-advertise sila, tumutulong. Pangatlo, duty nila yan, tungkulin nila yun Hindi nila kailangan ipangalandakan, tungkulin nga nila yun talagang gusto lang i-project ang mga sarili at the expense of the taxpayers' money.
Alright, samantala nagpahayag ng pagkadismaya ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa walang tigil na paninira laban sa pangalawang Pangulo. Nanawagan naman sila kay Pangulong Bongbong Marcos na protektahan si Vice President Duterte. Si Jason Rubrico para sa report. Hindi nagdalawang isip ang senior citizen na si Aling Eutropia na sumali sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong Sabado ng gabi. Sabi ni Aling Eutropia, nakakadismaya ang patuloy na atake kay Vice President Duterte, gayong ginagawa naman ito ang kanyang trabaho. Susuporta po kami kay Vice President Sara Duterte kasi sa mga ginagawa po nilang paninira, bakit hindi po nila tingnan ang mga ginagawa? Masasaktan po kami dahil hindi po nila dapat siraan. Dahil aawa na ho ako sa kanya. Ayon kay Daniel Nobleza ng Inday Sara na movement, nagtipon sila para maipakita na hindi lamang ang mga taga Davao City ang handang protektahan si Vice President Duterte, kundi ang mga taga Metro Manila rin. Sila nga rin ay nagtataka kung saan nanggagaling ang galit ng mga naninira kay Vice President Duterte. Kaibigan po namin kasi si VP at bilang pong kaibigan, masakit po na nakikita mo yung kaibigan mo, nagtatrabaho ho ng tama, wala pong masasamang sinasabi, pero araw-araw po segundo siyang sinisira ho ng ibang mga tao. Hindi po namin malaman kung saan po nanggagaling yung galit po na yun sa kanya. Nanawagan si Nobleza sa mga patuloy na naninira kay Vice President Duterte na tigilan na nila ang kanilang mga ginagawa. Imbes na manira aniya ay pagtuunan na lang ng pansin ang mga Pilipinong nagugutom at naghihirap. Panawagan naman nila kay Pangulong Bongbong Marcos, protektahan si Vice President Sara. Sir, pakitulungan lang po si VP Sara sa mga nangyayaring ito. Kung ano po tayo ng unity team, sana ganun pa rin po. Alam naman po namin na ganun pa rin naman po, lalo na yung pagturi niyo po sa kanya. Ang kinasasama lang po ng loob namin, yung mga ibang tao po tayo naninira sa kanya, protektahan niyo naman po siya. Kung magpapatuloy nga raw ang mga paninira laban sa pangalawang Pangulo, ay hindi raw sila titigil sa pagpahayag ng kanilang suporta kay Vice President Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantalang naglabas, would you like to comment on that, Attorney Sal? Unang-una, yung ginagawa nila tama yun. At huwag silang tumigil sapagkat kung akala nila matitigil ang paninira kay Inday Sara, they're dreaming. Talagang tuloy-tuloy yan. Hanggang sa 2028 tuloy-tuloy yan. Plano na nila yan. Kaya kung kayo, ako, ituloy nyo yung mga pagrarally nyo ng mapayapa upang mailabas ninyo ang inyong damdamin, makarating dyan sa mga bugoy na yan, na hindi uubra sila sa grupo ni VP Inday Sara at sa karamihan, mas marami sa sambayan ng Pilipino ang umahanga at naniniwala sa liderato ni VP Inday Sara. Yung kay Presidente Marcos Jr. naman, alam nyo, kasi yung ginagawa nitong mga kalaban, that's also part of freedom of speech. But they're accountable. Pag they go beyond what is legally acceptable, pwede sila panagutin at itibanda. Kaya yung si Presidente Marcos Jr., sabi niya nga ang narinig ko noon, yung ginagawa ni Speaker Martin, parang ang pagkasabi niya kung totoo, sabi niya, I hope you know what you're doing at handa ka sa konsekwensya ng ginagawa mo. Oh, yeah. Kaya ituloy nyo lang ho yan. Ang kagandahan nga niya sa buong Pilipinas, yung dating nangangampanya kay VP Inday Sara, buhay niya, resurrected, and then go forth and express yourselves. Samantala, Attorney Sal, naglabas ang Department of Labor and Employment ng revised implementing rules and regulation kaugnay sa service charge law na ngayon ay hindi kasama ang mga managerial employees na nakikinabang sa nakokolektang service charge. Pabor po ba kayo na hindi nakasali ang mga nasa managerial position sa service charge? Hindi lang hindi kasama. Para sa akin, walang galang na ako ever since. Ayoko na merong regulasyon na piniipwersa, whether we like it or not,
na may service charge. Ang kumisa ng mga service charge, 2,000 lang ang mo, pero ang service charge umaabot sa almost 500, 400. Parang pinilit ka, kahit nasa sama ng serbisyo, pinipilit kang maglagay. Sa akin, mabuti yung kusang ibibigay mo, tsaka alam mo, yung sistema ng service charge. Hindi ako masyadong pagtitiwala. Kasi hindi mo alam kung paano nila yung mga binigay mong, yung mga nakolekta sa service charge, nakakarating. You don't know that. I don't think the waiters, yung mga servidora dyan, yung mga cook, merong access doon sa how much ba ang natanggap. Management yun eh. Kaya sa akin, wag na lang. Pabayaan mo ng mismong kami, yung mga customer magbigay sa inyo pag maganda ang servisyo nyo.